Tahimik na nilagdaan ni Alena ang mga papeles ng diborsyo. Tinanggap ang lahat ng kondisyong tila nagtatakda ng kanyang pagkatalo. Ngunit sa likod ng kanyang pag-iyak ay isang maingat na bitag. Isang legal na hakbang na unti-unting ibinagsak ang makapangyarihang asawang si Ricardo at ang hungkag na imperyo ng Devilla. Paano kung ang babaeng inakala nilang mahina ang siyang tahimik na naglipat ng lahat ng kasalanan, utang, at kapalaran sa mismong lalaking sumira sa kanya? Nakatayo si Alena sa harap ng malawak na mesa na gawa sa mahogany sa loob ng opisina ni Ricardo. Ang bawat sulok ng silid ay sumisigaw ng kapangyarihan at yaman, mula sa mga painting na milyon, ang halaga na nakasabit sa dingding, hanggang sa malawak na bintanang salamin na tanaw ang buong Bonifacio Global City. Ngunit para kay Alena, ang silid na ito ay isang malamig at walang kaluluwang kulungan. Sa ibabaw ng mesa, sa pagitan ng kanyang mga kamay na bahagyang nanginginig, ay nakalatag ang isang dokumento na babago sa lahat. Petition for Annulment. Ang mga salitang yon ay tila may sariling bigat. Humihila sa kanya pababa. Tapos ka na bang titigan yan? Ang boses ni Ricardo ay puno ng pagkainip. Isang tunog na sanay na si Alena sa loob ng 15 taon nilang pagsasama. Hindi siya lumingon. Nanatili ang kanyang tingin sa papel. Sa ilalim ng mga legal na termino, may isang linya para sa kanyang pirma. Isang maliit na espasyo na magiging katapusan ng kanyang pagiging Alena Reyes de Villa. Hindi ko maintindihan. Nagpatuloy si Ricardo. May halong pangungutya sa kanyang boses. Lumakad ito palapit. Ang tunog ng mamahalin nitong sapatos sa marmol na sahig ay parang martilyo sa pandinig ni Alena. Isang maliit na trust fund para kay Miguel? Iyon lang. Matapos ang lahat ng ibinigay ko sa'yo, iyan lang ang hihingin mo? Naramdaman niya ang pag-akyat ng pait sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang isumbat ang lahat. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi ito ang oras. Hindi pa. Dahan-dahan siyang lumingon. Pinilit na salubungin ang mga mata ng asawa. Nakita niya roon ang tagumpay, ang pagmamalaki, ang kawalan ng anumang bakas ng pagmamahal na minsan niyang nakita. Sapat na yon, sagot ni Alena. Ang boses niya ay mahina. Halos isang bulong. Sapat na para makapagsimula kami ni Miguel. Ang mahalaga, mapunta siya sa isang magandang eskwelahan at hindi maghirap. Tumawa si Ricardo. Isang tawang walang saya. Talaga? O baka naman alam mong wala ka talagang mapapala dahil sa prenup natin. Mabuti na rin at natauhan ka. Lumapit ito at itinuro ang papel. Pirmahan mo na, Alena. Huwag na nating patagalin pa ito. May mga mas importanteng bagay akong kailangang asikasuhin kaysa sa dramang ito. Ang mga salita nito ay tumusok sa kanyang puso, gaya ng dati. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba. Ang sakit ay nandoon, ngunit sa ilalim nito, may isang bagay na matatag at hindi natitinag. Isang sikretong nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang kanyang mga mata ay muling napadako sa papel. Sa isip niya, bumalik ang isang alaala. Nasa isang construction site sila noon, sa simula pa lamang ng Devilla Realty. Si Ricardo, na nooy puno pa ng pangarap, ay inakbayan siya. Balang araw, mahal ko, sabi nito sa kanya, lahat ng itatayo ko, lahat ng ito ay magiging para sa'yo at sa pamilya natin. Naniwala siya, bawat salita. Ibinigay niya ang lahat, pati na ang mana niya mula sa kanyang mga magulang para gawing puhunan sa kumpanyang iyon. Isang katotohanang matagal nang ibinao ni Ricardo sa limot. Isang mainit na likido ang pumatak sa papel. Lumabo ang tinta ng salitang Petitioner Ricardo de Villa. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang pisngi. Hindi siya iiyak sa harap niya. Mama? Isang maliit na boses ang bumasag sa tensyon sa silid. Sabay silang napalingon ni Ricardo. Nakatayo sa may pintuan si Miguel, ang kanilang 10 taong gulang na anak, yakap ang paborito nitong robot.
Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala. Mama, bakit ka umiiyak? Sa isang iglap, nawala ang lahat ng sakit at galit sa puso ni Alena. Napalitan ito ng isang nag-uumapaw na pagmamahal. Ito, si Miguel ang dahilan ng lahat. Lumuhod siya para magpantay sila ng kanyang anak. Hindi pinapansin ang iritadong buntong hininga ni Ricardo sa kanyang likuran. Hindi anak, napuwing lang si Mama. Malambing niyang sabi habang inaayos ang buhok ng bata. Bakit ka nandito, baby? Di ba sabi ko maglaro ka muna sa kwarto mo? Narinig ko po kasi si Papa na sumisigaw, sagot ng bata. Ang tingin ay lumipat mula kay Alena patungo kay Ricardo. Papa, pinapagalitan mo po ba si Mama? Nakita ni Alena ang pagbabago sa mukha ni Ricardo. Ang pagiging arogante ay panandaliang napalitan ng pagkairita. Miguel, bumalik ka na sa kwarto mo. Nag-uusap ang mga matatanda. Hindi gumalaw si Miguel. Sa halip lumapit ito kay Alena at yumakap sa kanya. Huwag mo pong paiyakin si Mama. Para kay Alena, ang yakap na iyon ang pinakamalakas na sandata sa buong mundo. Hinalikan niya ang noo ng anak. Sige na anak, sumunod ka na sa papa mo. Susunod si Mama doon agad. Promise. Nag-aalangan man. Tumango si Miguel at dahan-dahang lumabas ng silid. Nang sila na lang ulit ni Ricardo ang natira. Tumayo si Alena. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang kanyang mga mata ay wala ng luha. Ang panandaliang kahinaan ay nawala na. Kinuha niya ang ballpen na nakapatong sa mesa. Ang dulo nito ay malamig sa kanyang mga daliri. Sana masaya ka na, Ricky, sabi niya, sa isang boses na kalmado at walang emosyon. Magiging masaya ako kapag tapos na to, sagot ni Ricardo. Nakahalukip-kip na ngayon, tila isang haring naghihintay sa pagsuko ng kanyang kalaban. Tinitigan ni Alena ang linya kung saan niya isusulat ang kanyang pangalan. Ito na, ang huling piraso ng kanyang plano. Ang pain na 2 taon niyang maingat na inihanda. Ang susi sa kalayaan niya at sa kinabukasan ng kanyang anak. Itinutok niya ang dulo ng ballpen sa papel. Ngunit bago niya iguhit ang unang letra, itinaas niya ang kanyang tingin at sinalubong ang mga mata ni Ricardo. Isang malamig na kislap ang dumaan sa kanyang mga mata. Isang bagay na hindi pa kailanman nakita ni Ricardo. Sana hindi mo pagsisihan ito, Ricky. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Sa isang dahan-dahan, ngunit tiyak na galaw, isinulat niya ang kanyang pangalan. Alena Reyes de Villa. Bawat kurba ng letra ay isang hakbang palayo sa impyernong ito. Bawat guhit ng tinta ay isang pako sa kabaong na si Ricardo mismo ang gumawa para sa kanyang sarili. Nang matapos, binitiwan niya ang ballpen. Tumunog ito nang bumagsak sa mamahaling mesa. Tapos na. Nagsimula na. Bawat hakbang ni Alena palayo sa opisina ni Ricardo ay isang hakbang palapit sa kalayaan. Ang mahaba at malawak na pasilyo ng kanilang mansyon na dati parang daan patungo sa walang hanggang pagkabilanggo, ngayon ay tila isang tulay patungo sa isang bagong simula. Nananatiling blangko ang kanyang mukha. Ang mga bakas ng luha ay tuyo na. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, isang bagyo ng determinasyon ang nag-aalimpuyo. Pagpasok niya sa kanyang silid, isang espasyong puno ng mga gamit na pinili ni Ricardo para sa kanya. Hindi niya para sa sarili niya. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto. Ang marahan na pag-click ng seradura ay parang isang hudyat, isang senyales na tapos na ang pag-arte. Ang pagpihitit ng susi sa lock ay hindi lang pagsasara ng pinto. Ito ay pagsasara ng isang kabanata ng kanyang buhay. Ang kabanata ng pagiging isang dekahong asawa, isang palamuti, isang anino ng makapangyarihang si Ricardo de Villa. Sa isang iglap, ang babaeng mukhang talunan at kaawa-awa kanina ay naglaho. Ang kanyang mga balikat ay tumuwit. Ang kanyang panga ay tumigas. Ang kalungkutan sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang matalas
at kalkuladong tingin. Naglakad siya patungo sa bintana. Hinawi ang kurtina at tinanaw ang malawak na hardin. Ngunit hindi ang mga bulaklak ang tinitingnan niya, kundi ang refleksyon ng sarili niya sa salamin. Doon, nakita niya ang babaeng matagal na niyang itinago. Ang babaeng matalino, matapang, at hindi na muling papayag na tapakan pa. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa ibabaw ng tokador. Walang pag-aalinlangan, pinindot niya ang isang numero sa kanyang paborito. Pagkatapos ng 2 ring, isang boses ng babae ang sumagot. Kalmado at profesional. Attorney Santos speaking. Huminga ng malalim si Elena bago magsalita. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay matatag at puno ng awtoridad. Lorna, ako to. Narinig niya ang bahagyang pagbabago sa tono ng kausap. Elena, kumusta? Anong nangyari? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Elena. Isang ngiting hindi aabot sa kanyang mga mata. Kumagat na siya. Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay, sigurado ka? Pinirmahan niya lahat? Walang binago? Oo, sagot ni Elena, habang ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa malamig na salamin ng bintana. Bawat salita, lalo na ang parte kung saan inaako niya ang 100% ng lahat ng assets. Nag-pause siya. Idinidiin ang susunod na salita. At liabilities. Isang buntong hininga ng ginhawa ang narinig ni Elena mula kay Lorna. Magaling. Magaling, Elena. Kung ganon, bukas na bukas din, isusumayti ko na ito sa korte. At ililipat ko na ang trust fund ni Miguel sa offshore account na sinetap natin. Kapag nasa labas na ng bansa ang perang yon, hindi na niya yon magagalaw, kahit anong mangyari. Salamat, Lorna. Utang ko sa iyo ang buhay namin ni Miguel. Huwag mong sabihin yan, magkaibigan tayo. At matagal ko nang gustong makita na bumagsak ang mayabang na yon. May halong gigil sa boses ni Attorney Lorna. Matapos ang usapan, ibinaba ni Elena ang telepono. Naglakad siya patungo sa kanyang walk-in closet. Ngunit hindi mga damit o alahas ang kanyang pakay. Sa pinakalikod na bahagi, sa ilalim ng mga luma niyang bestida, may isang simpleng kahon na gawa sa kahoy. Inilabas niya ito at ipinatong sa kanyang kama. Dahan-dahan niyang itinaas ang takip. Ang laman nito ay hindi mga alaala ng pag-ibig, kundi mga ebidensya ng panloloko. Nasa ibabaw ang mga financial statement na ipinapakita sa kanya ni Ricardo, mga papel na nagpapakita ng walang katapusang paglago at tubo. Sa ilalim nito ay ang mga tunay na dokumento na nakuha niya sa tulong ng isang private investigator. Mga ulat na nagpapakita ng milyon-milyong pisong pagkakautang sa iba't ibang bangko, mga pekeng korporasyon at mga proyektong depektibo. May mga litrato rin. Mga litrato ni Ricardo kasama si Isabel Mendoza, tumatawa sa isang mamahaling yate, magkayakap sa isang pribadong resort sa Palawan. Bawat litrato ay isang patalim na minsan nang tumusok sa kanyang puso. Ngayon, ang mga ito ay mga bala na lamang sa kanyang arsenal at sa pinakailalim, ang pinakamasakit sa lahat, isang kopya ng dokumento na nagpapatunay na ang unang 1 milyong pisong puhunan ng De Villa Realty ay galing sa mana na iniwan sa kanya ng kanyang yumaong ama. Isang investment na sinabi ni Ricardo na matagal nang nalugi, ngunit sa katotohanan ay naging pundasyon ng buong imperyo nito. Hinawakan niya ang isang litrato ng kanyang anak na si Miguel na nakapatong sa kanyang bedside table. Nakangiti ito, so. Ang mga mata ay nagliliwanag, walang kamalay-malay sa dumi at kasinungalingan na bumabalot sa kanilang pamilya. Hinaplos niya ang mukha ng anak sa litrato. Para sa iyo ito, anak, bulong niya sa hangin. Para sa kinabukasan mo. Hindi ka na muling makakakita ng luha sa mga mata ni Mama. Pangako yan. Itinago niyang muli ang kahon. Ang bawat piraso ng ebidensya ay kabisado na niya.
Ang bawat numero, bawat petsa, bawat pangalan. 2 taon, 2 taon siyang nagtiis, nag-ipon at nagplano habang nagpapanggap na isang perpektong asawa. Muling tumunog ang kanyang telepono. Si Lorna ulit. "Alena, may isa pa akong sasabihin," sabi ng abogada. Seryoso ang boses. "Ngayong napirmahan na niya, doblehin mo ang pag-iingat mo." "Alam ko," sagot ni Alena. "Hindi, seryoso ako," pagdidiin ni Lorna. Sa ngayon, akala niya nanalo siya. Pero kapag nagsimula nang bumagsak ang lahat, kapag nalaman niya na naisahan mo siya, hindi natin alam kung ano ang kaya niyang gawin. Mapanganib si Ricardo kapag na-cornel siya. Isang malamig na kaba ang gumapang sa likod ni Alena. Ngunit hindi niya ito ipinahalata. "Huwag kang mag-alala, Lorna. Handa ako." "Sana nga. Mag-iingat ka, Alena." Pagkababa ng tawag, muling tumingin si Alena sa kanyang refleksyon. Alam niya ang sinasabi ni Lorna. Alam niya ang panganib. Ngunit pagkatapos ng 15 taon sa impyerno, hindi na siya natatakot sa demonyo. Dahil sa larong ito, siya na ngayon ang reyna. Isang reyna na naghahari hindi sa palasyo, kundi sa mga anino. Ang hangin sa loob ng penthouse office ni Ricardo de Villa sa pinakatuktok ng isang nagtataasang gusali sa BGC ay amoy tagumpay. Amoy ng mamahaling leather, lumang whiskey, at ang hindi matatawarang halimuyak ng kapangyarihan. Nakaupo siya sa kanyang malaking silya, nakaharap sa tanawin ng syudad na tila nasa kanyang mga palad. Sa ibabaw ng kanyang mesa, ang nag-iisang papel na nakalatag ay ang annulment petition. Ang pirma ni Alena sa ibaba nito ay parang isang tropeyo, isang malawak na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Tapos na. Sa wakas, kinuha niya ang bote ng Blue Label at nagsalin sa kanyang baso. Hindi na niya nilagyan ng yelo. Ininom niya ito ng diretsyo. Mainit at matapang, tulad ng nararamdaman niyang tagumpay. 5 taon. 5 taon niyang tiniis ang pakiramdam na may pabigat sa kanyang paglipad. Ngayon, malaya na siya. Ang marahang pagbukas ng pinto ay hindi nakaagaw ng kanyang atensyon. Kilala niya ang bawat tunog sa kanyang teritoryo. "Mukhang may magandang balita, mahal?" Isang boses na malambing ngunit puno ng kumpiyansa ang bumasag sa katahimikan. Pumasok si Isabel Mendoza na parang pag-aari niya ang lugar. Suot ang isang pulang-pulang bodycon dress na bumabagay sa kanyang maputing balat at alon-along itim na buhok. Naglakad siya palapit kay Ricardo. Ang bawat hakbang niya ay may kalkuladong pangaakit. Hindi tumayo si Ricardo. Itinaas lang niya ang kanyang baso bilang pagbati. "It's done. She signed it without a fight." Umupo si Isabel sa dulo ng mesa ni Ricardo. Ipinosisyon ang sarili na mas mataas sa kanya. Kinuha nito ang dokumento at binasa. Isang mapanuring na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Of course, she did. What choice did she have? Sabi ni Isabel. Ibinababa ang papel na parang basura. "You hold all the cards, babe. She's nothing without you." "Hindi mo narinig kanina," sabi ni Ricardo, umiiling habang natatawa. "She was crying, begging for a small trust fund for the kid. Ganoon lang. Matapos ang 15 taon, isang kakarampot na halaga lang ang hiningi niya. Dahil alam niya kung saan siya lulugar." Dagdag ni Isabel, bumaba mula sa mesa at lumapit sa likuran ni Ricardo. Hinaplos nito ang kanyang mga balikat. "She was a dead weight, Ricky. Isang pader sa pagitan mo at ng mas malaki pang tagumpay. Isipin mo na lang, ngayon wala nang pipigil sa'yo." Ang mga salita ni Isabel ay musika sa pandinig ni Ricardo. Ito ang gusto niyang marinig. Ang pagpapatibay na tama ang kanyang desisyon, na hindi siya ang kontrabida, kundi biktima ng isang pagsasamang hindi na nababagay sa kanyang estado. "Tama ka," sabi niya. Ipinikit ang mga mata habang dinadama ang mga daliri ni Isabel sa kanyang batok.
She was holding me back. Kaya ngayon, bulong ni Isabel sa kanyang tainga. Oras na para lumipad. Ano ang susunod na hakbang para sa De Villa Realty? Biglang nag-iba ang enerhiya sa silid. Ang pag-uusap tungkol kay Alena ay tapos na. Ngayon, negosyo na. Ito ang tunay na nagpapakilig kay Ricardo. Kinuha niya ang telepono sa kanyang mesa at pinindot ang numero ng kanyang personal banker. "George, it's Ricky," sabi niya sa telepono. Ang boses ay puno ng awtoridad. Nagkatinginan sila ni Isabel at kumindat ito. "I need you to expedite the papers for the Laguna expansion. Yes, the full 300 million. Gusto kong masimulan na ang pagbili ng lupa next week." May sinabi ang nasa kabilang linya. Kumunot ang noo ni Ricardo. "What do you mean review the current liabilities?" May bahid ng inis sa kanyang boses. "Just get it done, George. This project will triple our net worth in 2 years. I'm not taking no for an answer. Consider it done." Ibinaba niya ang telepono nang may puwersa. Isang panandali ang inis ang dumaan sa kanyang mukha bago ito napalitan muli ng pagmamayabang. "Mga bangko, palaging nag-aalala," sabi niya kay Isabel. "They don't see the big picture. Pero ikaw, nakikita mo," sagot ni Isabel. Hinahalikan siya sa pisngi. "Kaya nga ikaw si Ricardo De Villa at ako, naniniwala ako sa'yo." Tumayo si Ricardo at naglakad patungo sa bintana. Tinitigan ang syudad sa ibaba. Ang Laguna project na to, ito na ang maglalagay sa atin sa tuktok. Hindi na lang tayo basta isang real estate company. We will be an empire. Habang nakatalikod, ang kanyang mga mata ay napadako sa isang silver picture frame sa gilid ng kanyang mesa. Isang litrato nila ni Alena at ng isang batang-batang si Miguel, nakangiti habang nasa isang beach sa Batangas. Isang pamilyang masaya, isang kasinungalingan. Naglakad siya pabalik sa mesa. Hinawakan niya ang litrato. Tinitigan niya ang mukha ni Alena, ang babaeng minsan niyang minahal, ang babaeng naging ina ng kanyang anak, ang babaeng ngayon ay isa na lamang sa gabal na matagumpay niyang naialis, walang pag-aalinlangan. At sa harap ng nanonood na si Isabel, dahan-dahan niyang ipinihit ang picture frame. Itinaob niya ito sa ibabaw ng mesa. Ang masayang pamilya ay nakaharap na ngayon sa madilim na kahoy. Tapos na ang kabanatang yan. "Now, for a real celebration," sabi ni Ricardo, lumingon kay Isabel na may bagong sigla. Isang mapaglarong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabel. Lumapit siya. Ang kanyang mga kamay ay gumapang sa dibdib ni Ricardo. "May naiisip ako," sabi niya. Ang boses ay isang bulong na puno ng lason at pangako. "We should throw a party, a grand party, para i-announce ang Laguna project at para ipakilala ako. Opisyal." Nagustuhan ni Ricardo ang ideya. Isang malaking selebrasyon, isang anunsiyo, isang pagpapakita ng lakas, isang paraan para ipamukha sa lahat, lalo na sa mga nagdududa na si Ricardo De Villa ay hindi mapipigilan, at isang mensahe para kay Alena, nasaan man siya, na madali lang siyang palitan. "A launch party?" sabi ni Ricardo. Ang ngiti ay bumabalik sa kanyang mukha. "Para sa bagong De Villa Realty. Brighter, bolder, and without any excess baggage." Sumandal si Isabel. Inilapit ang kanyang mga labi sa tainga ni Ricardo. Ang kanyang hininga ay mainit at nangaakit. Panahon na para ipakita sa lahat kung sino ang tunay na reyna. Kinabukasan, ang sikat ng araw na tumatama sa sahig ng silid ni Alena ay may dalang kakaibang pakiramdam. Hindi na ito ang sikat ng araw na gumigising sa kanya sa isang obligasyon, kundi isang liwanag na may dalang pangako ng isang bagong umaga. Isang umagang siya na ang may hawak. Habang nag-aayos ng ilang gamit na ililigpit, isang banayad na ping ang tumunog mula sa kanyang cellphone na nakapatong sa kama. Ito'y isang email mula sa isang address na hindi pamilyar sa karamihan.
Ngunit para sa kanya, ito ang kanyang koneksyon sa labas ng mundo. Ang sender, Gemini Consulting. Ang pangalang pinili niya para sa kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan at financial strategist, isang taong nananatili sa anino. Ang subject ng email ay simpleng-simple, Project Aquarius, Phase 1 complete. Naramdaman niya ang malakas na kabog sa kanyang dibdib, isang ritmong tila gustong kumawala. Dahan-dahan niyang binuksan ang mensahe. Ang laman nito ay isang maikling pangungusap lamang. The eagle has landed. The full amount has been invested. Napapikit si Alena. Huminga ng malalim upang pakalmahin ang nagwawalang puso. Kalahating takot, kalahating kasiyahan. Takot dahil alam niyang wala ng atrasan. Ang makinarya ng pagbagsak ay sinimulan na niyang paandarin. At kasiyahan dahil pagkatapos ng 2 taon ng maingat na pagmamaniobra, ang pinakamalaking pain ay nilamon na ni Ricardo ng buong buo. Ang Project Aquarius ay ang pangalang ibinigay niya sa malawak na lupain sa Laguna. Isang proyektong mukhang napakaganda sa papel, ngunit sa katotohanan ay isang pain, isang financial black hole. Sa tulong ng kanyang consultant, pinalabas nilang ito ang deal of a lifetime. Isang pagkakataong hindi maaaring palampasin ng isang taong sakim sa yaman at kapangyarihan tulad ni Ricardo. At ngayon, ibinuhos na nito ang lahat doon, ang buong 300 milyong pisong inutang nito sa bangko. May isang huling hakbang siyang kailangang gawin. Ang pinakamahalaga sa lahat. Makalipas ang 1 oras, nasa loob na si Alena ng isang pribadong silid sa isang malaking bangko sa Makati. Kaharap ang branch manager na si Mr. Tan. Ang manager ay isang matagal nang kakilala ng pamilya. Isang taong nakasaksi sa pag-angat ng De Villa Realty. Good morning, Mrs. De Villa. Bati ni Mr. Tan. Ang kanyang ngiti ay magalang ngunit may halong pagtatataka. Nakatanggap ko po ang request ninyo. Nandito na po ang mga papeles para sa final transfer ng trust fund ni Miguel. Ipinatong nito ang isang folder sa mesa. Tiningnan ito ni Alena. Ang halaga ay eksakto sa napagkasunduan nila ni Ricardo. Isang halagang sa tingin ni Ricardo ay kakarampot. Ngunit para kay Alena, ito ang binhi ng kanilang bagong buhay. Ginang De Villa, nag-aalangang sabi ni Mr. Retan. Kung hindi po ninyo mamasamain, sigurado na po ba talaga kayo dito? Ang halagang ito, sa buong respeto po ay maliit kumpara sa kabuuang yaman ng pamilya De Villa. Tumingin si Alena sa mata ng manager. Nakita niya roon ang awa. Akala nito ay siya ang naagrabyado, ang asawang iniwan na may dalang kakarampot na limos. Hinayaan niya itong isipin niyon. Iyon ang pinakamagaling niyang sandata. Sobra-sobra na po ito para sa aming dalawa ni Miguel, Mr. Tan. Sagot ni Alena. Ang kanyang boses ay kalmado at matatag. Ang kailangan lang namin ay isang simpleng buhay. Ang kapayapaan ay hindi nabibili. Tumango-tango na lang ang manager, tila lalong nakumbinsi sa kanyang teorya. Kung ganoon po, please sign here, here and here. This will finalize the transfer to the offshore educational account. Once the funds are there, it's completely insulated and irrevocable. Tanging kayo at si Miguel, pagdating niya sa tamang edad, ang makakagalaw nito. Salamat, sabi ni Alena, habang pinipirmahan ang bawat pahina. Bawat pirma niya ay isang pader na itinatayo sa paligid ng kinabukasan ng kanyang anak. Isang pader na hindi kayang tibagin ng kahit anong bagyo ng utang o pagkagalit ni Ricardo. Paglabas niya ng bangko, habang naglalakbay ang kanyang sasakyan sa kahabaan ng Ayala Avenue, natanaw niya sa di kalayuan ang isang dambuhalang billboard. De Villa Realty, building your dreams. Napangiti siya ng mapait. Ang kumpanyang yon ay hindi na nagtatayo ng mga pangarap. Ito ay nagtatayo ng isang bahay na gawa sa baraha
at malapit nang humangin ng malakas. Habang nakatigil sa trapiko, muli na namang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula kay Ricardo. Ang puso niya ay sandaling tumigil. Binuksan niya ito. Walang hello. Walang anumang pagbati. Diretsong mga salita. Malamig at walang pakiramdam. I want you and the boy out of the house by the end of the week. The movers will be there on Saturday. Don't leave anything behind. Hindi nasaktan si Elena. Sa katunayan, inaasahan na niya ito. Sa halip na mag-reply, simpleng binura niya ang mensahe. Isa na lang itong ingay mula sa isang nakaraang hindi na niya babalikan. Bago siya umuwi, may kailangan pa siyang kunin sa bangko. Isang bank certificate na kailangan para sa enrollment ni Miguel. Habang naghihintay sa lobby, naupo siya sa isang sofa na malapit sa dalawang teller na abala sa pag-uusap. Hindi niya sinasadyang marinig ang kanilang bulungan. Ngunit ang mga salitang kanilang binitiwan ay tumatak sa kanyang isipan. Uy, narinig mo na ba? Sabi ng isang teller sa kasama. Yung tungkol sa malaking real estate company, yung may D at V sa pangalan? Alin doon? Yung kay Mr. De Villa? Sagot ng isa. Oo, grabe daw ang mga bagong loan na inaprubahan para sa kanila. Halos kalahating bilyon na yata lahat-lahat. Nakakaalarma na daw sabi ng mga taga-risk department. Talaga? Akala ko ba sobrang lakas ng kumpanya na yon? Akala lang natin yon. Pero alam mo na utang dito, utang doon. Isang maling galaw lang yan. Babagsak lahat. Hindi na narinig ni Elena ang karugtong. Tinawag na ang kanyang pangalan. Tumayo siya. Kinuha ang kanyang dokumento at naglakad palabas ng bangko. Hindi siya lumingon. Hindi niya kailangang lumingon. Ang mga bulungan sa likod niya ay hindi na tsismis. Ito ay ang unang kulog ng isang paparating na dilubyo. At si Elena, na may hawak na payong, ay kalmadong naglalakad palayo habang ang kalangitan ay nagsisimula ng dumilim. Dumating ang Sabado na may dalang bigat sa hangin. Ang mansyon sa Forbes Park na dati puno ng buhay at tawa, kahit peke, ay naging isang malamig at tahimik na lugar. Binasag lamang ng mga yabag ng mga tauhan mula sa moving company. Nasa ikalawang palapag si Elena, sa loob ng kwarto ni Miguel. Tinutulungan ng anak na ilagay ang mga paborito nitong laruan sa isang maliit na kahon. Bawat laruang ipinapasok ay tila isang piraso ng kanilang nakaraan na isinasara. Mama, isasama po ba natin si Captain Blue? Tanong ni Miguel. Hawak ang isang luma at medyo kupas ng robot. Ito ang unang regalong natanggap niya mula kay Ricardo noong kaarawan niya. Ngumiti si Elena. Isang ngiting pilit na pinatatag para sa kanyang anak. Oo naman anak, hindi natin pwedeng iwan si Captain Blue. Pero mama, saan po tayo pupunta? Muling tanong ng bata. Ang mga mata ay nagpapakita ng kalituhang hindi kayang itago. Bakit po kailangan nating umalis sa bahay natin? Lumuhod si Elena at hinawakan ang mga kamay ng anak. Ito na ang pinakamahirap na parte. Ang ipaliwanag ang isang bagay na kahit siya ay nahihirapang unawain noon. Magkakaroon tayo ng bagong bahay anak, malambing niyang sabi. Isang lugar na mas maliit pero mas masaya. Isang lugar na para lang sa ating dalawa. Pero paano po si Papa? Huminga ng malalim si Elena bago sumagot. Si Papa, may mga kailangan siyang gawin dito. Pero lagi mong tatandaan, mahal na mahal ka namin pareho, okay? Isang tango lang ang isinagot ni Miguel, pero nakita ni Elena ang lungkot sa mga mata nito. Isang kirot ang muling gumuhit sa kanyang puso. Ito ang pinakamasakit na epekto ng digmaang ito. Ang mga sugat na hindi nakikita sa puso ng isang inosenteng bata. Halika na, tapusin na natin to para makapunta na tayo sa bago nating adventure. Habang abala sila, isang anino ang tumabon sa may pintuan. Pag-angat ng tingin ni Elena, nakita niya si Ricardo at sa likod nito si Isabel. Nakahalukip-kip si Ricardo
Ang muka ay blanko at walang emosyon. Si Isabel naman ay nakangiti. Isang ngiting matamis ngunit puno ng lason, tila isang reynang nag-iinspeksyon sa teritoryong kanyang sinakop. "Kumusta ang pag-iimpake, dating Mrs. De Villa?" sabi ni Isabel, idinidiin ang salitang dating. Hindi pinansin ni Alena ang pang-uuyam. Tumayo siya, marahang inilagay ang sarili sa pagitan ni Isabel at ni Miguel. Isang ina na poprotekta sa kanyang anak. "Malapit na kaming matapos," simpleng sagot ni Alena. Ang kanyang boses ay kalmado. Naglakad-lakad si Isabel sa loob ng kwarto. Ang kanyang mga takong ay tumutunog sa sahig na kahoy. Hinaplos niya ang isang maliit na estante. "Alam mo, marami akong plano para sa kwartong to. Siguro, gagawin ko itong home gym o baka walk-in closet para sa mga sapatos ko." Bawat salita ay isang karayom na itinusok kay Alena. Ngunit hindi niya ipinakita ang sakit. Nanatili siyang nakatayo, ang kanyang tingin ay matatag. Kinuha ni Isabel ang isang maliit na silver picture frame sa bedside table, isang litrato ni Alena at ng sanggol pa lamang na si Miguel. "How sweet," sabi niya sa isang mapanuyang tono. Pagkatapos, sa harap mismo ni Alena, dahan-dahan niyang binitiwan ang litrato. Hindi sa sahig, kundi sa loob ng isang malaking itim na trash bag na puno ng mga lumang papel. Isang matalas na paghinga ang tanging reaksyon ni Alena. Naramdaman niya ang panggigigil, ang galit, na gustong kumawala. Ngunit tiningnan niya si Miguel, na ngayon ay nakayakap na sa kanyang binti. At naalala niya kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Hindi siya nagsalita. Sa halip, yumuko siya, kinuha ang huling kahon at hinawakan ang kamay ng anak. "Tara na, Miguel." Nagsimula silang maglakad palabas ng silid. Habang dumadaan sila sa harap ni Ricardo, bigla itong nagsalita. "Sandali." Huminto si Alena, ngunit hindi siya lumingon. Narinig niya ang tunog ng pagpiras ng papel. Pagkatapos, ay inabot ni Ricardo ang isang tseke sa harap niya. "Heto?" Tiningnan ni Alena ang tseke. Nakasulat doon ang pangalan niya at isang malaking halaga. "Ano to?" tanong niya. "Consider that my final act of charity," sabi ni Ricardo. Ang boses ay puno ng pagmamataas. "Pagsisimula mo. Alam kong wala kang pupuntahan. Kahit papaano, ayokong maging pulubi ang ina ng anak ko." Ang mga salita ay tumama ng husto. Ang pagmamaliit, ang pag-aalipusta. Ito na ang huling insulto. Sa halip na magalit, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot kay Alena. Dahan-dahan siyang lumingon. At sa unang pagkakataon, tiningnan niya si Ricardo sa mata. Hindi bilang asawa, kundi bilang isang kalaban na malapit ng matalo. Hindi niya kinuha ang tseke. Sa halip, isang maliit, halos hindi mahahalata, na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Itago mo na yan," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may bigat na hindi maipaliwanag. "Baka mas kailanganin mo kaysa sa akin." Kumunot ang noo ni Ricardo. Hindi maintindihan ang sinabi niya. Ngumisi lang si Isabel. Iniisip na ito ay isang uri ng pathetic na pagmamalaki. Hindi na nagsalita pa si Alena. Tinalikuran na niya sila. Hawak ng mahigpit ang kamay ni Miguel. Naglakad sila pababa sa grand staircase sa huling pagkakataon. Bawat baitang ay isang paglaya. Pagdating nila sa malawak na sala, nakita niya ang mga huling kahon na inilalabas na. Wala siyang dinala, kundi ang mga personal na gamit nila ni Miguel. Ang mga mamahaling muebles, mga painting, mga palamuti, lahat ng simbolo ng buhay na De Villa ay iniwan niya. Dahil alam niyang lahat ng iyon ay mga simbolo rin ng isang malaking kasinungalingan. Paglabas nila sa malaking pinto, hindi na siya lumingon pa. Sumakay sila sa kanyang lumang kotse, isang sasakyang matagal nang hindi ginagamit. Isa sa iilang bagay na tunay na pag-aari niya. Habang pinaaandar niya ang makina at dahan-dahang umaalis sa gate ng mansyon,
Sumulyap siya sa rearview mirror. Nakita niya ang figura ni Ricardo at Isabel na nakatayo sa may pinto, magkayakap. Tila mga hari at reyna ng isang kastilyong buhangin. Ngunit may isa pa siyang nakita. Sa kabilang kalye, medyo malayo, may isang itim na sedan na nakaparada. Tinted ang mga salamin nito. Walang plaka sa harap. Tila nagmamasid. Sino yon, kaibigan o kaaway? Isang kaba ang muling gumapang sa kanya, ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Inalis niya ang kanyang tingin sa salamin at itinuon sa daan sa harapan niya. Ang daan patungo sa kanilang bagong buhay. Isa-isang problema lang. Ang mahalaga, nakalabas na sila sa kulungan. Lumipas ang Lunes at Martes na may dalang pakiramdam ng panibagong lakas para kay Ricardo. Wala na si Elena sa mansyon. Ang bawat sulok ng bahay ay pag-aari na niya. Pag-aari na nila ni Isabel. Ang katahimikan ay hindi na nakakabingi. Ito ay katahimikan ng kapangyarihan. Ngayong naalis na ang huling balakid, ang buong atensyon niya ay nakatuon na sa pagpapalago ng kanyang imperyo. Nasa opisina siya, abala sa pag-aaral ng mga blueprint para sa Laguna Project nang tumunog ang kanyang private line. Ang pangalan sa screen ay Mr. Aguas, isa sa mga matagal na niyang investor at business partner. Aguas, napatawag ka. Masiglang bati ni Ricardo. May magandang balita ako sa'yo tungkol sa Laguna. We're breaking ground sooner than expected. Isang sandali ng katahimikan ang sumunod bago sumagot ang nasa kabilang linya. Ang boses ni Mr. Aguas ay pormal at malamig. Ricardo? Yun na nga ang dahilan kung bakit ako tumawag. I'm pulling out. Napatigil si Ricardo. What? Nagbibiro ka ba? This is the biggest deal of our careers. Hindi ako nagbibiro. Matigas na sagot ni Aguas. I'm withdrawing all my investments from the Villa Realty, effective immediately. My lawyers will be in touch with yours. Teka. Mabilis na sabi ni Ricardo. Ang inis ay nagsisimulang pumalit sa kanyang kumpiyansa. Ano ang dahilan? May mas maganda bang offer ang iba? Sabihin mo sa akin, dodoblehin ko. Hindi ito tungkol sa pera, Ricardo, sabi ni Aguas. Let's just say, I'm restructuring my portfolio, moving towards more stable ventures. Bago pa makasagot si Ricardo, ibinaba na ni Aguas ang telepono. Napatitig si Ricardo sa telepono. Hindi makapaniwala. Stable ventures? Anong mas stable pa kaysa sa De Villa Realty? Iwinaksin niya ito. Marahil ay may personal na problema si Aguas. Isang hangal na nagatras sa bingit ng tagumpay. Kawawa siya. Ngunit ang pangyayaring iyon ay nag-iwan ng isang maliit na lamat sa perpektong araw ni Ricardo. Kinahapunan, ang lamat na yon ay lumaki. Pumasok ang kanyang chief accountant na si Ginoong Reyes, isang lalaking nasa edad 50 na laging namumutla at pinagpapawisan. Ngayon, mas mukha siyang pagod kaysa dati. Sir, simula ni Reyes, nanginginig ang mga kamay na may hawak na folder. Ni-review ko po ulit yung mga numero para sa quarterly report. At may hindi po tumutugma. Anong hindi tumutugma? Walang pasensyang tanong ni Ricardo. Hindi inaalis ang tingin sa computer screen. Ayusin mo, trabaho mo yan. Pero sir, yun na nga po ang problema. Pagpapatuloy ni Reyes. Ang mga projections natin ay malayo po sa actual cash flow at ang ating debt-to-asset ratio. Medyo nakakaalarma na po, sir. Sa wakas, ibinaling ni Ricardo ang kanyang tingin kay Reyes. Isang tinging malamig at nakakamatay. Nakakaalarma? Anong alam mo sa nakakaalarma, Reyes? For 15 years, I have built this company from nothing. Huwag mong sasabihin sa akin na nakakaalarma ang mga numero ko. Baka ikaw ang hindi marunong magbilang. Sir, hindi po sa ganon. Get out! Sigaw ni Ricardo. Sabay hagis ng isang pen sa direksyon ng accountant. Ayusin mo ang mga numero. At kung hindi mo kaya, maghanap ka ng ibang kumpanyang sisirain mo.
Nagmamadaling lumabas si Reyes, nanginginig sa takot. Naiwan si Ricardo na humihingal sa galit. Mga incompetent, lahat sila. Siya na lang palagi ang nag-iisip. Ngunit nang humupa ang galit, isang hindi pamilyar na pakiramdam ang pumalit. Isang malamig na kaba, pag-atras ni Aguas. Mga numerong hindi tugma. Napatingin siya sa kanyang mesa. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga kontrata, nandoon pa rin ang annulment petition. Kinuha niya ito, isang panggulo lang sa isip. Ngunit may naguudyok sa kanyang basahin itong muli. Binuklat niya ang mga pahina, nilalaktawan ang mga legal na salita na hindi naman niya pinapansin. Hinanap niya ang settlement clause, ang parte kung saan nakasaad. Ang kakarampot na trust fund ni Miguel. Tama, nandoon. Ngunit ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Dumating siya sa isang section na binaliwala niya noon dahil sa sobrang pagmamadali at pagmamayabang. Article V, Division of Assets and Liabilities. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga salita. Mga salitang sinigurado ng kanyang mga abogado na pabor sa kanya. Dahil dito, ang lahat ng ari-arian, real and personal, stocks, bonds, at interes sa lahat ng korporasyon, kasama ng ngunit hindi limitado sa De Villa Realty at mga subsidiary nito, ay mananatili sa nag-iisang pagmamay-ari ni Ricardo De Villa. Napangisi siya. Perpekto. Ngunit may karugtong ang pangungusap. Isang karugtong na sa unang basa niya ay tila isang simpleng legal formality lang. At bilang kapalit, voluntaryong inaako ni Ricardo De Villa ang 100%, 100% ng lahat ng kasalukuyan at hinaharap na pananagutan, pagkakautang at obligasyon ng nasabing mga ari-arian at korporasyon. Ang orihinal na legal na dokumento ay may halong Spanish. Sa kanyang isip, muli niyang nakita ang linya na binasa niya noon. Ricardo De Villa asumirá el 100% de todos los activos y pasivos. Pasivos, liabilities, napatitig siya sa salitang iyon, liabilities. Oo naman, syempre, kasama yon. Pero barya lang naman ang mga utang kumpara sa bilyon-bilyong halagang assets. Isang patak ng tubig sa isang karagatan. Pero bakit ngayon? Bakit parang may iba siyang pakiramdam? Ang mga salita ni Elena ay biglang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sana hindi mo pagsisihan ito, Ricky. Hindi. Imposible. Si Elena, wala siyang ang alam sa negosyo. Ang tanging alam niya ay mag-shopping at mag-decorate ng bahay. Isa siyang simpleng babae. Pinilit niyang tumawa, pero walang tunog na lumabas. Naguguluhan lang siya dahil sa stress. Yun lang yun. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Si Isabel, mukhang sariwa at maningning gaya ng dati. Mahal, narito na ang mga imbitasyon para sa party. Ang ganda, di ba? Ipinakita nito sa kanya ang isang eleganteng card. A new era, the launch of the De Villa Laguna Estates. Sinubukan ni Ricardo ng ngumiti. Maganda. Napansin ni Isabel ang tensyon sa kanyang mukha. May problema ba? Wala. Just minor business issues, mga taong walang kwenta. Sagot niya. Itinabi ang annulment papers. Lumapit si Isabel at niyakap siya mula sa likuran. Hayaan mo na sila. Ang isipin mo ay ang party. Ang isipin mo ay tayo. Pagkatapos ng gabing yon, lahat sila ay luluhod sa paanan mo. Ang mga salita ni Isabel ay isang balsamo sa kanyang nag-aalalang ego. Tama siya. Ano ba ang pinag-aalala niya? Siya si Ricardo De Villa. Siya ang may kontrol. Ngunit bago pa niya tuluyang mayakap ang kumpiyansang yun, isang malakas at sunod-sunod na katok ang narinig nila sa pinto. Hindi na ito naghintay ng sagot at bumukas. Ang kanyang sekretarya, si Ana, ay pumasok na hikayenta-anhenta at namumutla. Sir, sabi ni Ana, ang boses ay nanginginig. Sir,
Ang BIR po, nasa lobby sila. Napatayo si Ricardo. Ang BIR? Anong kailangan nila? May dala po silang audit order para sa De Villa Realty. Comprehensive audit daw po. Ang mga salitang yon ay parang isang malaking bato na bumagsak sa tiyan ni Ricardo. Comprehensive audit. Hindi isang simpleng check. Isang malalim na pagsisiyasat. Ang malamig na kaba na kanina'y gumagapang lang ay biglang naging isang dambuhalang ahas na pumulupot sa kanyang puso, humihigpit, at dahan-dahang pinipiga ang lahat ng hangin mula sa kanyang mga baga. Ang apartment na nilipatan ni na Alena ay nasa puso ng isang abalang distrito sa Quezon City. Malayo ito sa malawak na katahimikan ng Forbes Park. Dito, ang mga bintana ay nagpapakita ng mga ilaw mula sa ibang mga gusali at ang tunog ng syudad, ang malalayong busina, ang halakhak mula sa kabilang unit, ang ugong ng buhay ay ang kanilang bagong lullaby. Para sa marami, ito ay isang malaking pagbagsak. Mula sa isang mansyon na may sariling hardin at swimming pool, napunta sila sa isang 2-bedroom unit na ang buong sukat ay kasya lang siguro sa dati nilang sala. Ngunit para kay Alena, ang apartment na ito ay isang santuwaryo. Ang amoy ng niluluto niyang adobo ay pumuno sa maliit na espasyo. Isang amoy na nagpapaalala ng isang simpleng tahanan. Nakaupo si Miguel sa sahig, abala sa panonood ng cartoons sa kanilang hindi na gaanong bagong telebisyon, habang siya ay naghahanda ng hapunan. Walang mga katulong na nagmamadali, walang mga driver na naghihintay, sila lang dalawa. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Alena ang kapayapaan. "Anak, luto na," tawag niya. Inilalapag ang 2 plato sa kanilang maliit na lamesang kainan na gawa sa kahoy. Tumakbo si Miguel palapit, umupo, at sabik na tiningnan ang pagkain. "Wow, Mama! Favorite ko po!" Habang kumakain sila, ang ingay mula sa telebisyon ay napalitan ng isang news program, isang lifestyle segment na nagtatampok sa pinakamalalaking social event ng gabi. At sa screen, biglang lumitaw ang isang pamilyar na lugar, ang Grand Ballroom ng isang 5-star hotel sa Makati. At narito po tayo ngayon sa pinakaaabangang pagtitipon ng taon, sabi ng reporter. Ang A New Era Grand Launch ng De Villa Realty, kung saan ipapakilala ang kanilang pinakabagong proyekto sa Laguna. Ang kamera ay lumibot sa paligid, mga nagkikislapang chandelier, mga bisitang nakasuot ng mga mamahaling gown at tuxedo, mga waiter na may dalang tray ng champagne, at sa gitna ng lahat, nakatayo si Ricardo de Villa, mukhang mas makapangyarihan kaysa dati, habang nakakapit sa kanyang braso ang isang nakangiting si Isabel Mendoza. Hindi inilipat ni Alena ang channel. Kalmado niyang pinanood ang eksena na para bang nanonood lang siya ng isang pelikula. Ang mundo sa screen ay tila isang malayong panaginip o bangungot na sa wakas ay nagising na siya. "Mama, si Papa po yun, oh," turo ni Miguel sa TV. "Oo, anak," sagot ni Alena. Hinahaplos ang buhok ng bata. Tumingin si Miguel sa kanya. Ang mga mata ay puno ng inosenteng tanong. "Pupunta po ba si Papa dito sa bago nating bahay para bisitahin tayo?" Isang pamilyar na kirot ang muling naramdaman ni Alena, ngunit hindi niya ito ipinakita. Ngumiti siya. "Magiging busy si Papa sa bago niyang project, anak. Pero alam mo namang mahal ka niya, di ba?" Tumango si Miguel, tila kontento na sa sagot at ipinagpatuloy ang pagkain. Ngunit alam ni Alena na darating ang araw na hindi na sapat ang mga simpleng sagot. At sa araw na yon, sisiguraduhin niyang handa siya. Sa TV, nagsimula nang magsalita si Ricardo sa entablado. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, puno ng pagmamayabang at kumpiyansa. "Magandang gabi sa inyong lahat. Tonight, we are not just launching a project.
We are launching a new future, a new empire. Nagpalakpakan ang mga tao. Nakita ni Alena ang mga mukha sa audience, mga investor, mga business partner, mga politiko, ang mga taong naniniwala sa alamat ni Ricardo de Villa, ang mga taong malapit nang madiskubre ang katotohanan. Habang nagsasalita si Ricardo, bahagyang nag-vibrate ang cellphone ni Alena sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito at tiningnan ang screen. Isang mensahe mula sa numerong hindi nakasave, ngunit kabisado niya. Mula sa kanyang Gemini, ang mensahe ay maikli at direkta. Nasa party ang lahat. Simulan na natin. Huminga ng malalim si Alena. Ito na. Tumuwid ang kanyang pagkakaupo. Ang kalmadong ina na naghahapunan kasama ang anak ay biglang naging isang general na nagbibigay ng huling hudyat para sa isang sorpresang pag-atake. Itinuon niyang muli ang kanyang tingin sa telebisyon. Si Ricardo ay nasa kasukdulan na ng kanyang talumpati. Itinaas niya ang kanyang baso ng champagne. Si Isabel ay buong pagmamalaking nakatayo sa kanyang tabi. Kaya itaas natin ang ating mga baso. Sigaw ni Ricardo, ang kanyang mukha ay namumula sa tagumpay. Sa hinaharap at sa pag-alis ng mga baggage na humihila sa atin pababa, ang mga salita ay isang direktang patama sa kanya. Ngunit sa halip na masaktan, isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Alena. Tama ka, Ricky. Bulong niya sa sarili para sa pag-alis ng baggage. Sa screen, nag-umpisang mag-toast ang mga tao. Ang tunog ng mga nag-uumpugang baso ay maririnig sana. Ngunit isang ibang tunog ang biglang pumuno sa ere. Una, isang mahinang ping. Pagkatapos ay isa pa at gop. Sa loob ng ilang segundo, ang buong ballroom ay napuno ng isang kakatwang symphony. Ang sabay-sabay na tunog ng daan-daang high-end na smartphone na tumatanggap ng isang notifikasyon. Nakita ni Alena ang pagbabago sa eksena. Ang mga nakangiting mukha ng mga bisita ay napalitan ng pagtataka. Ang lahat ay napatingin sa kani-kanilang mga telepono. Ang palakpakan ay huminto. Ang pag-uusap ay namatay. Maging si Ricardo sa entablado ay natigilan. Hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Ang TV reporter na nagkokomento sa gilid ay naguguluhan din. Teka, mukhang may nangyayaring hindi inaasahan dito. Ang lahat ay tila may natanggap na. Isang mensahe sa kanilang mga telepono. Alam na ni Alena kung ano ang mensaheng iyon. Nakikita niya sa kanyang isipan ang subject line ng email na sabay-sabay nilang binabasa ngayon. Isang subject line na sisira sa gabing iyon at sa buong buhay ni Ricardo de Villa. Ang tunay na kalagayan ng De Villa Realty. Nakatayo si Ricardo de Villa sa entablado, ang kanyang baso ay itinaas. Ang kanyang ngiti ay kasinlaki ng kanyang ego. Ngunit ang inaasahan niyang dagundong ng palakpakan at pag-toast ay hindi dumating. Sa halip, ang pumuno sa Grand Ballroom ay isang kakatwang tunog. Isang cacophony ng daan-daang ping mula sa mga cellphone. Nawala ang nangiti sa kanyang mukha. Napalitan ng pagkainis. Ano nga nangyayari yayan? Mukhang may importanteng laro sa basketball ngayong gabi. He tried to quip, attempting to regain control of the room. Ngunit walang tumawa. Walang nakarinig. Ang mga mata ng lahat, ang mga bilyonaryo, ang mga politiko, ang mga socialite, ay nakatutok sa kumikinang na screen sa kanilang mga kamay. Ang masayang bulungan kanina ay napalitan ng isang alingawngaw na puno ng pagtataka at pag-aalala. Ang alingawngaw na yon ay dahan-dahang naging isang ugong ng galit. Ricky, what's happening? Bulong ni Isabel. Ang pagkakahawak sa kanyang braso ay humigpit. Hindi na dahil sa paglalambing kundi dahil sa kaba. Ang kanyang perpektong ngiti ay nagsimulang magpakita ng lamat. It's nothing. Pabulong na sagot ni Ricardo. Kahit siya ay nagsisimula ng maguluhan. Probably a smear campaign from a competitor. Desperate move. Ngunit hindi iyon mukhang isang simpleng smear campaign. Nakita niya ang pagbabago sa mga mukha ng tao, ang pagtataka,
ay naging gulat. Ang gulat ay naging pagdududa. At ang pagdududa ay mabilis na naging galit. Isang lalaki mula sa audience ang biglang tumayo at nagsimulang maglakad patungo sa entablado. Si Don Felipe Velasco, isa sa kanyang pinakamalaki at pinakarespetadong investor. Isang taong kilala sa kanyang walang awang reputasyon sa negosyo. Don Felipe, bati ni Ricardo, pilit nang ngumingiti. Mukhang may problema. Huminto si Don Felipe sa paanan ng entablado. Hindi man lang ngumiti. Itinaas niya ang kanyang cellphone. Ang screen ay nakaharap kay Ricardo. Ikaw ang magsabi sa akin, Ricardo. May problema ba? Hindi makita ni Ricardo kung ano ang nasa screen, ngunit ang boses ni Don Felipe ay malamig at matlas. Isang email galing sa isang concerned insider. Sinasabi dito na ang Laguna project mo ay isang financial black hole. Sinasabi dito na ang De Villa Realty ay baon sa utang na aabot sa ₱250 bilyong. Nanlamig ang buong katawan ni Ricardo. Paano? That's absurd! Malakas na sagot ni Ricardo. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa mikropono. Sinusubukang ipakita na siya pa rin ang may kontrol. That's a lie. Isang paninira mula sa mga taong inggit sa tagumpay natin. Talaga? Tanong ni Don Felipe, hindi natitinag. Kung ganon, ipaliwanag mo ito. Golden Sun Holdings. Nakalagay dito na isa yan sa mga pinakamalaking subsidiary mo. Pero ayon sa email na ito at sa mabilis na pag-verify ng aking tao, ang Golden Sun Holdings ay isang shell corporation na nakarehistro sa isang abandonadong bodega sa Tondo. Isang kumpanyang ginagamit mo para itago ang mga utang mo sa mga bangko. Ang buong ballroom ay natahimik. Ang lahat ng mata ay nakatuon kay Ricardo, naghihintay ng kanyang sagot. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Ang kwelyo ng kanyang mamahaling suit ay biglang parang sumisikip. Don Felipe, how dare you accuse me in my own party? Sigaw niya. Ang galit ay pumalit sa takot. This is slander! Ricky! Narinig niyang bulong ni Isabel sa kanyang tabi. Paglingon niya, nakita niya ang takot sa mga mata nito. Ang babaeng kanina lang ay reyna ng gabi, ay mukha ng isang daga na naghahanap ng matatakbuhan. You told me everything was fine. Sinabi mo sa akin na malinis ang mga libro. Biglang bumitaw si Isabel sa kanyang braso. Isang hakbang palayo. 2 hakbang. Sinusubukan niyang ihiwalay ang sarili niya. Sinusubukang magmukhang isa ring biktima sa harap ng lahat. Where do you think you're going, Miss Mendoza? Isang boses mula sa audience ang pumigil sa kanya. Isa pang investor. Your name is on some of these loan applications too as a guarantor. Natigilan si Isabel, napapaligiran na ngayon ng mga galit na mukha. Ang kanyang plano ng pagtakas ay nabigo. Naiwan si Ricardo sa entablado. Mag-isa. Ang kanyang mundo ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Kinuha niya ang kanyang cellphone, nanginginig ang mga kamay, at sinubukang tawagan ang kanyang abogado. The number you have dialed is currently unavailable. Sinubukan niya ang isa pa, ang head ng kanyang legal team. Sa wakas, sumagot ito. Gomez, what the hell is happening? Kailangan kita dito ngayon din. Ricardo? Sagot ng abogado. Ang boses ay nagmamadali at puno ng pag-aalala. I can't talk right now. Huwag kang magsasalita ng kahit ano. Huwag kang aamin sa kahit ano. I'll call you back. At bago pa makasagot si Ricardo, narinig niya ang pag-click ng telepono. Ibinaba na siya. Iniwan na siya. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang pagmamayabang ay ganap ng naglaho, napalitan ng purong, walang halong takot. Napatingin siya sa mga tao. Ang mga taong kanina lang ay pumapalakpak sa kanya. Ngayon ay nakatingin sa kanya na parang isang kriminal. At sa kasagsagan ng kaguluhan, isang malakas na tunog ang pumutol sa lahat. Ang 2 malaking pinto ng ballroom ay biglang bumukas
Nang may puwersa, pumasok ang isang grupo ng mga lalaking seryoso ang mukha, nakasuot ng unipormeng kulay itim. Hindi sila pulis. Mukha silang mas formal, mas organisado, at dahil doon, mas nakakatakot. Sa kanilang likuran, may isang lalaking nasa edad 40, nakasuot ng barong, may dalang leather briefcase. Ang lahat ay napatingin sa kanila. Ang ugong ay biglang huminto. Naglakad ang lalaking nakabarong patungo sa gitna ng silid. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatuon kay Ricardo sa entablado. Ang kanyang bawat hakbang ay may bigat at awtoridad. Huminto siya sa harap ni Don Felipe. "Mr. Ricardo de Villa?" Tanong ng lalaki. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit malakas, sapat na para marinig ng lahat. Napatango na lang si Ricardo, hindi makapagsalita. "My name is Mr. Jimenez," pagpapakilala ng lalaki. "I'm the head legal counsel for Metro Allied Bank. I'm here on behalf of a consortium of your creditors." Itinaas niya ang isang dokumentong kinuha niya mula sa kanyang briefcase. "We have a court order, Mr. De Villa. A writ of seizure for all assets, personal and corporate of De Villa Realty, effective immediately." Malayo sa ingay at gulo ng 5-star hotel sa Makati, sa loob ng simpleng apartment sa Quezon City, ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng electric fan at ang mahimbing na paghinga ng isang natutulog na bata. Nakahiga si Miguel sa kanyang kama, yakap-yakap si Captain Blue. Ang kanyang muka ay payapa, walang kamalay-malay sa digmaang ipinagpanalo ng kanyang ina para sa kanya. Nakatayo si Elena sa tabi ng bintana, nakatanaw sa mga ilaw ng syudad na kumikinang na parang mga bituin sa isang dagat ng kadiliman. Tapos na ang hapunan. Nahugasan na ang mga plato. Naipatong na ang kumot sa kanyang anak. Ang mga simpleng gawaing bahay na ito ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng normalidad. Isang matibay na pundasyon sa gitna ng lindol na siya mismo ang lumikha. Alam niyang sa mga sandaling ito, ang mundo ni Ricardo de Villa ay guguho na. Hindi niya kailangang manood sa TV para malaman. Nararamdaman niya ito. Ang pagtatapos ng isang mahabang paghihintay, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng maliit na mesa. Ang pangalan ni Attorney Lorna Santos ang lumitaw sa screen. Huminga siya ng malalim bago sagutin. "Hello," kalmado niyang sabi. "Alena," ang boses ni Lorna sa kabilang linya ay hindi propesyonal na abogado. Ito ay boses ng isang kaibigang nasasabik. "It's done. It's spectacularly, beautifully done." Isang buntong hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Elena. Isang bigat na 2 taon niyang pinasan ang tila biglang naalis sa kanyang mga balikat. Anong nangyari? Narinig niya ang pagtawa ni Lorna. "Kung nakita mo lang sana, parang eksena sa pelikula." Ang talumpati ni Ricardo, ang sabay-sabay na pagtunog ng mga cellphone, ang pagbabago sa mukha ng mga investor. Priceless! Si Don Felipe Velasco mismo ang unang kumumpronta sa kanya. Pagkatapos, isa-isa na silang sumunod. "Si Isabel?" tanong ni Elena. Ang babaeng yon, sinubukan niyang tumakas. Natatawang kwento ni Lorna. Nagkunwaring biktima, pero hinarang siya. Mukhang kasama rin pala ang pangalan niya sa ilang mga dokumento. Sabi ng source ko, parang nakakita siya ng multo. Hindi nakaramdam ng saya si Alina sa sinapit ni Isabel. Awa, marahil. Isa lang din itong babaeng nabulag ng ambisyon. At si Ricardo? Ang huli kong balita bago ako umalis, sabi ni Lorna, ang kanyang boses ay naging seryoso, ay dumating ang legal team mula sa Metro Allied Bank. May dalang court order. Writ of seizure. Sa harap ng lahat, Elena. Sa gitna ng party niya. Ang kahihiyan. Hindi ko kayang sukatin. Napapikit si Elena. Nilarawan niya sa kanyang isip ang eksena. Si Ricardo, ang lalaking minsan ay tiningala niya na parang Diyos, na ngayon ay hinuhubaran ng kapangyarihan sa harap ng mundong kanyang pinaghaharian. Hindi siya nakaramdam ng paghihiganti. Sa halip, isang pamilyar na kirot ang kanyang naramdaman.
isang anino ng lungkot. Salamat sa lahat, Lorna, sabi ni Elena. Wala yon. Ngayon, magpahinga ka na. Manalo ka na. Bukas, haharapin natin ang mga susunod na legal na hakbang. Pero ngayong gabi, matulog ka ng mahimbing. Malaya ka na. Pagkababa ng telepono, nanatili si Elena sa tabi ng bintana. Malaya. Isang salitang matagal na niyang hindi naramdaman. Naalala niya ang isang pag-uusap nila ng kanyang ama. Ilang linggo bago ito pumanaw. Nasa hardin sila at kadarating lang ni Ricardo para sunduin siya para sa isang date. Mabait si Ricardo. Pa, sabi niya noon sa kanyang ama. Tinitigan siya ng kanyang ama. Isang tingin na puno ng pagmamahal at pag-aalala. Matalino siya, anak, at ambisyoso. Walang masama doon. Pero laging mong tatandaan, may dalawang klase ng ambisyon. Yung isa, nagtatayo. Yung isa, sumisira para makatayo. Maging matalino ka sa pagkilala kung alin siya doon. Hindi niya pinansin ang babalang yon noon. Nabulag siya ng pag-ibig. Ngayon, naiintindihan na niya. Si Ricardo ay pareho. Nagtayo siya ng isang imperyo sa pamamagitan ng pagsira sa tiwala, sa mga pangako, at sa puso niya. Lumapit siya sa kama ng kanyang anak at umupo sa gilid nito. Hinaplos niya ang buhok ni Miguel. Ang mukha nito ay ang tanging paalala na may magandang naidulot ang 15 taon ng kasinungalingan. Sa huli, ang pag-ibig niya bilang ina ang nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya akalaing taglay niya. Biglang tumunog ulit ang kanyang telepono. Isang unregistered number. Alam niya kung sino ito. Naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito na ang komprontasyong hindi niya maiiwasan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Humugot ng lakas mula sa payapang paghinga ng kanyang anak at sinagot ang tawag. Hindi siya nagsalita. Isang magulong tunog ang narinig niya mula sa kabilang linya. Mga sigawan, mga yabag. Pagkatapos ay isang pamilyar na boses, ngunit hindi na ito ang makapangyarihan at aroganteng boses na kilala niya. Ito ay basag, puno ng pagkalito, at galit na walang mapagbuntunan. Alena? Hindi pa rin siya sumagot. Alena! Sumagot ka. Alam kong ikaw yan. Katahimikan. Isang malakas na paghagulgol o sigaw ng pagkasuklam ang narinig niya. Pagkatapos ay, paano? Paano nila nalaman? Ang email, ang mga dokumento, walang ibang nakakaalam. Narinig niya ang mabilis na paghinga ni Ricardo sa kabilang linya. Narinig niya ang pag-andar ng isang utak na desperadong naghahanap ng kasagutan, nag-uugnay ng mga pangyayari. Ang pag-atras ni Aguas, ang pagbisita ng BIR, ang kakaibang sinabi niya nang umalis siya ng bahay. Baka mas kailanganin mo kaysa sa akin. Sana hindi mo pagsisihan ito, Ricky. Isang mahabang, nakakabinging katahimikan ang namagitan sa kanila. At nang muling magsalita si Ricardo, ang kanyang boses ay hindi na nalilito. Ito ay puno na ng isang kakilakilabot na katiyakan. Isang boses na nanginginig sa galit na ngayon ay meron ng target. Ikaw! Sigaw nito. Ang salita ay puno ng kamandag. Ikaw ang may pakana ng lahat ng ito, hindi ba? Imposible! Pero, ikaw lang. Hayop ka, Alna. Nanatili si Elena sa kanyang kinauupuan. Hindi siya gumalaw. Hindi siya sumagot. Hinayaan niyang ang kanyang katahimikan ay maging isang salamin. Ipinapakita kay Ricardo ang buong lawak ng kanyang pagkatalo. Ang kanyang katahimikan, ang kanyang huling, at pinakamatamis na tagumpay. Ibinaba ni Elena ang telepono. Ang katahimikan sa apartment ay biglang naging mabigat. Puno ng isang tensyon na halos nahihipo. Ang katahimikan bago ang pagsabog. Alam niyang darating si Ricardo. Ang isang sugatang hayop ay laging bumabalik sa taong. Sa tingin niya'y nanakit sa kanya. Hindi siya nagkamali.
Makalipas ang 15 minuto, isang malakas at marahas na kalabog ang yumanig sa kanilang pinto. Hindi ito katok ng isang bisita. Ito ay ang pambubulabog ng isang taong wala nang natitirang kontrol. Bang! 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 Alena, buksan mo 'to! Alam kong nandyan ka! Sa loob ng kanyang kwarto, narinig ni Alena ang bahagyang paggalaw ni Miguel. Kailangan niyang tapusin ito. Agad. Bago pa magising ang kanyang anak, huminga siya ng malalim, ipinikit ang mga mata, at hinugot ang lahat ng lakas na naipon niya sa loob ng 2 taon. Pagdilat niya, wala nang bakas ng takot, tanging isang nagyeyelong determinasyon. Naglakad siya patungo sa pinto. Ang kanyang mga yabag ay kalmado at tiyak. Hindi siya sumilip sa peephole. Alam na niya kung ano ang makikita niya. Dahan-dahan niyang ipinihit ang seradura at marahang binuksan ang pinto. Ang Ricardo de Villa na nakatayo sa harap niya ay anino na lamang ng lalaking minsan niyang minahal at kinatakutan. Ang kanyang mamahaling suit ay lukot na lukot. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mga mata ay namumula at ligaw, puno ng isang halo ng galit, pagkalito, at purong desperasyon, amoy alak, amoy pagkatalo. Alena, sabi nito, ang boses ay paos. Tila hindi ito makapaniwala na sa wakas ay kaharap na niya ang sagot sa lahat ng kanyang tanong. Pumasok ka, Ricky, sabi ni Alena. Ang kanyang boses ay hindi nagbago, kalmado, kontrolado. Baka magising ang anak mo. Parang isang robot na sumunod si Ricardo. Pagkapasok niya, isinara ni Alena ang pinto. Ngayon, sila na lang dalawa. Sa maliit na sala, sa larangan ng digmaan na siya ang pumili. Bakit? Yun ang unang salitang lumabas sa bibig ni Ricardo, halos isang pakiusap. Bakit mo ginawa to? Sinira mo ako, Alena. Sinira mo ang lahat ng pinaghirapan ko. Ang pinaghirapan natin. Mariing pagtatama ni Alena. Huwag mong kalimutan na ang unang 1,000,000 ng kumpanyang yan ay galing sa dugot pawis ng tatay ko. 1,000,000 lang yon. Pinalago ko yon. Sigaw niya. Bigla itong lumuhod sa harap niya, 1 kilos na hindi kailanman inakala ni Alena na makikita niya. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Alena, please, pakiusap. Bawiin mo na. Sabihin mo sa kanila na nagkamali ka lang. Sabihin mo na peke ang mga dokumento. Kaya ko pang ayusin to. Kaya pa nating ayusin to. Para kay Miguel. Ang paggamit nito sa pangalan ng kanilang anak ay ang huling patak. Hinila ni Alena ang kanyang mga kamay. Huwag na huwag mong gagamitin ang pangalan ng anak ko. Sabi niya, ang bawat salita ay matalas na parang bubog. Ginawa ko ito para kay Miguel. Para hindi siya lumaki sa isang bahay na puno ng kasinungalingan. Para hindi niya tularan ng isang amang, ang tanging alam ay manloko at manakit. Ang pagmamakaawa sa mukha ni Ricardo ay biglang napalitan ng galit. Tumayo ito. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. At sino ka para sabihin yan? Ang perpektong asawa? Nagtiis ka sa tabi ko habang umuunlad ako, pero sa unang pagkakataon na nagkaroon ng problema, sinaksak mo ako sa likod. Problema? Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Alena. Hindi ito problema, Ricky. Ito ay resulta. Resulta ng pagiging sakim mo, ng kayabangan mo. Akala mo, dahil tahimik lang ako, tanga na ako. Akala mo, dahil nagpapanggap akong walang alam, wala akong nakikita. Lumapit si Ricardo. Hinawakan siya ng mahigpit sa braso. Kaya ko pang iligtas ang kumpanya, pero kailangan mong tumulong. Kung hindi, sisirain kita. Ipagkakalat ko sa lahat na isa kang masamang ina. Hindi natinag si Alena. Tinitigan niya ang kamay ni Ricardo na nakahawak sa kanya at pagkatapos ay tumingin siya sa mga mata nito. Bitiwan mo ako, sabi niya.
Ang boses ay malamig na parang yelo. Wala ka ng kapangyarihan dito, Ricky. Wala nang natira sa'yo. Binitiwan siya ni Ricardo na parang napaso. Ang katotohanan sa mga salita ni Elena ay tumama sa kanya ng husto. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng apartment, nagsimula siyang umiyak. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkatalo. Paano? Tanong niya ulit. Ang boses ay basag na. Paano mo nalaman ang lahat? Ang mga utang, ang mga shell companies? Ito na ang sandaling hinihintay ni Elena. Ang paglalatag ng lahat ng baraha. Hindi ako nag-iisa. Simula niya. Sa loob ng 2 taon, habang abala ka kay Isabel, habang abala ka sa pagpaplano kung paano mo ako itatapon na parang basura, ako ay abala sa pag-iipon. Bawat resibo, bawat bank statement, bawat tawag sa telepono na hindi mo sinasagot. May mga taong mas matapat sa akin kaysa sayo. Napatitig si Ricardo, hindi makapaniwala. Ang private investigator na kinuha ko. Ang mga kaibigan ko sa bangko, lahat sila, nakita nila kung ano ang ginagawa mo sa akin. At lahat sila, gusto nilang makita kang bumagsak. Umiling-iling si Ricardo. Kahit nalaman mo, hindi sapat yon para pabagsakin ako ng ganito kabilis. Ang Laguna Project. Yun ang pumatay sa akin. Isang masamang investment. Isang maliit, nakakakilabot ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Ang ngiti ng isang reyna sa dulo ng isang laro ng chess. Ang huling piyesa ay ilalagay na niya sa tabla. Hindi iyon masamang investment, Ricky. Ito ay isang pain. Kumunot ang noo ni Ricardo. Anong sinasabi mo? Naalala mo ba ang Gemini Consulting? Tanong ni Elena. Ang financial strategy firm na nagbigay sa'yo ng tip tungkol sa Laguna. Ang nagpakita sa'yo ng mga pekeng geological survey at zoning permits. Ang nagsabi sa'yo na ito ang deal of a lifetime. Ang dugo ay unti-unting nawala sa mukha ni Ricardo, habang ang katotohanan ay nagsimulang mabuo sa kanyang isipan, isang halimaw na hindi niya kayang harapin. Hindi ko lang nalaman ang tungkol sa mga utang mo, Ricky. Pagpapatuloy ni Elena, ang kanyang boses ay isang kalmadong bulong na tumatagos hanggang sa kaluluwa. Ako ang nagtulak sa'yo, patungo sa kanila. Napaatras si Ricardo, napasandal sa pader. Ang kanyang mga binti ay tila nawalan ng lakas. Hindi totoo yan. Ginawa mo kaming laruan, Ricky. Ako. Si Miguel. Isang magandang pamilya para sa pabalat ng magazine. Kaya pinalitan ko lang ang laro. Sabi ni Elena, lumalapit sa kanya. Ginamit ko ang pinakamalaki mong kahinaan laban sa'yo. Ang kayabangan mo. Ang kasakiman mo. Alam kong hindi mo papalampasin ang isang pagkakataong yumaman palalo. Kahit gaano pa ito kapelikulado. At nahulog ka. Nahulog ka sa bitag na ako mismo ang gumawa para sa'yo. Ang huling salita ay parang isang martilyong bumasag sa natitirang katinuan ni Ricardo. Ang lalaking minsang naghari sa buong syudad ay napaupo na lang sa sahig, nakatingin sa kawalan. Isang tawang walang saya, tawang sira, ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang babaeng minamaliit niya, ang asawang akala niya ay isang palamuti lang. Ang babaeng tinawag niyang simple, siya. Siya ang arkitekto ng kanyang pagbagsak. Sa gitna ng kanyang pagkasira, isang tunog mula sa labas, ang pumutol sa lahat. Ang papalapit na sirena ng pulis. Napatingin si Ricardo kay Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng huling patak ng pagtataka. Tumawag ako sa kanila bago ka pa man dumating, paliwanag ni Elena. Sinabi kong may isang taong nanggugulo. Pero sa tingin ko, mas marami pa silang makikitang kaso laban sa'yo. Ilang sandali pa, isang malakas na katok ang narinig sa pinto. Ma'am, pulis po. Okay lang po ba kayo dyan? Tumalikod si Elena,
mula sa wasak na figura ni Ricardo sa sahig at naglakad patungo sa pinto. Tapos na ang laban. 6 na buwan ang lumipas. Ang ingay ng Maynila ay napalitan ng banayad na hangin ng Tagaytay. Ang amoy ng polusyon ay napalitan ng halimuyak ng sariwang kape at bagong lutong tinapay. Dito, sa isang maliit na pwesto na may tanawin ng lawa ng Taal, itinayo ni Elena ang kanyang pangarap. Isang pangarap na hindi gawa sa salamin at bakal, kundi sa kahoy, pagmamahal at pag-asa. Kapihan ni Lena. Iyon ang pangalan ng kanyang maliit na coffee shop. Bawat mesa, bawat upuan, bawat palamuti sa dingding ay personal niyang pinili. Sa isang sulok, may isang maliit na lamesa kung saan si Miguel ay abala sa pagguhit. Ang kanyang mga Crayola ay nakakalat na parang isang makulay na bahaghari. Pinupunasan ni Elena ang counter. Isang ngiti ang nasa kanyang mga labi habang pinagmamasdan ang anak. Ito na ang kanilang mundo ngayon. Simple, tahimik, at higit sa lahat, totoo. Ang bell sa itaas ng pinto ay marahang tumunog. Hudyat ng pagpasok ng isang customer. Isang babaeng nasa edad 30, mukhang isang turista. Good morning po. Magalang na bati ni Elena. Welcome to Kapihan ni Lena. Ngumiti ang babae, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Elena na may halong pagtataka at pagkilala. Excuse me po, sabi ng babae. Kayo po ba si Elena de Villa? Ang pagbanggit sa apelidong iyon ay nagdulot ng isang bahagyang kaba sa dibdib ni Elena. Isang multo mula sa nakaraan, ngunit hindi niya ito ipinakita. Ngumiti lang siya. Elena Reyes na lang po. Ang mukha ng babae ay biglang nagliwanag sa paghanga. Kayo nga po. Nakita ko po ang kwento ninyo sa news. Grabe po, ma'am. Hinahangaan po namin kayo. Ang tapang ninyo. Isang ngiting puno ng pasasalamat ang isinukli ni Elena. Hindi na siya ang babaeng kinakaawaan. Siya na ngayon ang babaeng hinahangaan. Salamat po. Ano po ang sa inyo? Matapos umorder ang babae, naupo si Elena sa tabi ni Miguel. Dala ang isang sobre na kararating lang sa koreo kanina. Galing ito sa opisina ni Attorney Lorna Santos. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang liham at ilang mga newspaper clipping. Ang mga headline ay sumisigaw ng pagbagsak. De Villa Empire crumbles. Ricardo de Villa found guilty of economic sabotage and large-scale fraud. Isabel Mendoza, fugitive from justice. Binasa niya ang sulat ni Lorna. Dear Alina, kumusta ka na? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ni Miguel. As you can see from the clippings, tapos na ang lahat. Ricardo was sentenced to life imprisonment. He will never hurt anyone again. His appeals were all denied. As for Isabel, may balitang nakatakas siya papuntang South America. Dala ang kung anumang naitago niya. But the authorities are on her trail. It's only a matter of time. Ang lahat ng natirang assets ng De Villa Realty ay na-liquidate na ng mga bangko. Wala nang natira. But that doesn't matter, does it? Dahil ang tunay na yaman ay nasa sayo na. Take care of yourself and that wonderful boy, my friend. You deserve all the happiness in the world. Nagmamahal, Lorna itinupi ni Elena ang sulat at isinilid pabalik sa sobre. Wala siyang naramdamang tuwa sa sinapit ni Ricardo. Wala ring galit. Tanging isang malalim na pakiramdam ng pagtatapos. Isang kabanatang sa wakas ay naisara na. Pagsapit ng hapon, habang papalubog na ang araw, isinara na ni Elena ang kapihan. Niyaya niya si Miguel na mamasyal sa isang parke na malapit sa lawa. Naupo sila sa isang bench na nakaharap sa Taal. Ang kalangitan ay nag-aapoy sa mga kulay kahel, rosas at lila. Ang hangin ay malamig at sariwa. Ang ganda po dito, Mama, sabi ni Miguel. Isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Elena. Oo, anak, sobrang ganda, sagot ni Elena. Niyakap ang kanyang anak. Sa loob ng ilang minuto, nanatili lang silang tahimik,
Pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw. Sa katahimikang iyon, nahanap ni Alena ang isang kapayapaang matagal niyang hinanap. Ang kapayapaan na hindi nabibili ng pera o kapangyarihan. Biglang bumasag si Miguel sa katahimikan. Tumingala ito sa kanya. Ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng isang tanong na tila matagal na niyang gustong itanong. Mama, masaya ka na po ba ngayon? Ang simpleng tanong ay tumagos sa puso ni Alena. Tinitigan niya ang kanyang anak, ang dahilan ng kanyang lakas, ang kanyang inspirasyon. Pagkatapos ay ibinalik niya ang kanyang tingin sa papalubog na araw. Isang matamis na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang ngiting iyon ay totoo. Walang pagkukunwari, walang itinatagong sakit. At habang nakangiti, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang kaliwang mata. Isang luhang hindi na dahil sa pait o kalungkutan, kundi sa pasasalamat, sa ginhawa, at sa isang pag-ibig na walang kapantay. Pinunasan ni Alena ang luhang pumatak sa kanyang pisngi. Hindi niya ito ikinahiya. Sa halip, niyakap niya ito bilang isang simbolo ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Isang patak ng tubig alat na kumakatawan sa isang karagatan ng sakit, tapang, at sa wakas, tagumpay. Muli siyang tumingin sa kanyang anak. Oo, anak, sagot niya. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng katiyakan. Sobra-sobrang saya ni Mama ngayon. Tinitigan siya ni Miguel, tila sinusuri kung nagsasabi ba siya ng totoo. Pero, umiiyak po kayo. Ngumiti si Alena at ginulo ang buhok ng anak. Minsan, anak, umiiyak din ang mga tao kapag sobrang saya nila. Ito ay tears of joy. Ibig sabihin, ang puso mo ay sobrang puno ng pasasalamat, kaya umaapaw na ito sa iyong mga mata. Ganon po ba? Oo, sabi ni Alena. Alam mo, ang kaligayahan, hindi yan tungkol sa malalaking bahay o mamahaling sasakyan. Akala ko noon, yun ang mahalaga. Pero natutunan ko na ang tunay na kaligayahan ay ang paggising sa umaga na walang takot. Ito yung pakiramdam na malaya kang maging ikaw. At higit sa lahat, ito yung kapiling mo ang mga taong pinakamamahal mo. Niyakap niya ng mahigpit si Miguel. Itong sandaling ito na kasama kita. Ito ang kaligayahan ko. Niyakap din siya pabalik ni Miguel. Masaya din po ako, Mama. Kasi nandito po kayo. At mas masarap po ang adobo nyo kaysa kay Yaya dati. Isang malutong na halakhak ang kumawala kay Alena. Isang tunog na matagal na niyang hindi naririnig mula sa sarili. Isang tunog ng purong, walang halong saya. Pauwi na sila. Habang ang mga unang bituin ay nagsisimula nang sumilip sa langit, nang may maalala si Alena. May isa pang sobre sa kanyang bag maliban sa sulat ni Lorna. Dumating din ito kanina. Walang return address, tanging isang maliit na selyo na may simbolo ng Gemini, ang kambal. Pagdating nila sa kanilang maliit, ngunit maaliwalas na apartment sa itaas ng kapihan, at habang si Miguel ay abala sa pag-aayos ng kanyang mga guhit, binuksan ni Alena ang sobre. Sa loob nito ay isang simpleng postcard. Ang larawan ay isang tahimik na dalampasigan sa isang lugar na hindi niya kilala. Sa likod nito, may isang maikling sulat kamay. Alena, balita ko ay maayos na ang lahat. Masaya ako para sa'yo. Hindi mo kailangang magpasalamat. Ang ginawa ko ay pagbabayad lang sa isang utang na loob. Matagal mo nang ipinakita sa akin ang kahulugan ng tunay na katapatan. Noong mga panahong lahat sila, pati si Ricardo, ay tinalikuran ako. Ikaw lang ang nanatili. Hindi mo yun alam, pero iniligtas mo ako noon. Kaya't ang ginawa natin ay hindi paghihiganti. Ito ay pagkuha ng hustisya at pagbawi sa buhay na matagal nang dapat sa'yo. You finally did it.
Live well, my friend. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Alena. Tiniklop niya ang postcard at itinabi ito sa isang maliit na kahon kasama ng mga alaala na gusto niyang ingatan. Isinara niya ang kahon. Isang hudyat na tapos na talaga ang lahat. Ang huling hibla na nag-uugnay sa kanya sa nakaraan ay naputol na. Naglakad siya patungo sa salamin sa kanyang silid. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang babaeng may mga matang puno ng lungkot at takot. Ang mga linya sa gilid ng kanyang mga mata ay hindi na dahil sa pag-iyak, kundi dahil sa pagngiti. Ang kanyang mga balikat ay tuwid. Ang kanyang tingin ay matatag. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakaraming taon, nagustuhan niya ang babaeng nakikita niya. Mama! Ang tawag ni Miguel ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Lumabas siya ng silid at nakita ang anak na may hawak na isang piraso ng papel. Tingnan niyo po, Mama. Drawing ko po. Kinuha ni Alena ang papel. Nakaguhit doon ang isang maliit na bahay na may nakasulat na Kapihan ni Lena. Sa harap ng bahay may dalawang stick figure, isang mataas, isang maliit. Parehong nakangiti at magkahawak kamay. Sa itaas nila, isang malaking dilaw na araw ang nakangiti rin. Tila sumasang-ayon sa kaligayahang nasa papel. Naramdaman ni Alena ang pag-init ng kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, ngiti lang ang naroon. Ang ganda-ganda naman nito, anak, sabi niya. Ang boses ay puno ng emosyon. Sino-sino to? Buong pagmamalaking itinuro ni Miguel ang mga figura. Tayo po iyan, Mama. Sa bahay natin. Masaya tayo. Oo, anak, sabi ni Alena. Hindi na napigilan ang isang luhang muling pumatak. Isang patak na purong kaligayahan. Masayang-masaya tayo. Niyakap niya ang anak ng mahigpit. Inamoy ang buhok nito at ibinulong ang katotohanang natagpuan niya sa dulo ng kanyang mahabang paglalakbay. Ikaw ang tunay kong yaman, anak. Ikaw lang. Sa huling bahagi ng kwento ni Alena, malinaw na ang tunay na lakas ay hindi palaging maingay o marahas. Minsan, ito'y tahimik, matalino, at eksaktong tumatama sa tamang sandali. Ang lalaking umakalang siya, ang may hawak ng kapangyarihan, ay unti-unting gumuho sa bigat ng sariling kasakiman at panlilinlang. Ang mga kasunduang ginamit upang yurakan si Alena ang siya ring naging dahilan ng pagbagsak ni Ricardo at ng hungkag na imperyo ng Divilla. Ngunit higit sa paghihiganti, ang tagumpay ni Alena ay ang kanyang kalayaan. Sa pagpili niyang magsimula muli, kasama ang kanyang anak at ang munting kafe na itinayo sa sipag at dangal, ipinakita ng kwento na ang kabutihan at katapatan ay may gantimpala. Ang kasamaan ay may hangganan at ang hustisya ay dumarating sa tamang oras. Sa mga nakikinig ngayon, kumusta ang inyong kalagayan? May mga pagkakataon ba sa buhay ninyo na kinailangan ninyong magtiis upang makalaya? Sa tingin ninyo, tama ba ang naging hakbang ni Alena? Ibahagi ninyo ang inyong saloobin. Taos-puso kaming nagmamalasakit at handang makinig sa inyong mga kwento.